Dating pinuno ng Israeli Space Agency, sinabing nakikipagmabutihan ng Israeli government at US government sa mga alien. Gaano ito katotoo? At kailan pa ito nagsimula? Yan ang ating aalamin. Bago tayo magpatuloy ay magpasalamat muna tayo sa mga bagong members natin na sina Niel Brian Hermosilla, Nameless Official, GTV75, Annalyn Bonyon, at kay June Bailoses. Maaari nyo nang ma-enjoy ang special perks gaya ng emoji sticker sa inyong comment. Kaya comment na. Sa mga gustong sumali, i-click mo lang ang join button sa iyong screen. Mabalik tayo. Ito si Dr. Haim Eshed, 87 taong gulang. Siya ay naging pinuno ng Space Agency sa Israel sa loob ng 29 years mula 1981 hanggang 2010 at ngayon nga ay retirado na. Mayroong doktor sa unahan ng kanyang pangalan, hindi dahil siya ay literal na doktor, kung hindi dahil siya ay doctorate sa Aeronautical Engineering. Mga kapantas, konting segue lang tayo. Kapag sinabing doctorate, ito ang pinakamataas na antas na pag-aaral sa isang spesipikong larangan. Ibig sabihin, natapos niya ang lahat ng uri ng pag-aaral pagdating sa Aeronautical Engineering. Going back sa ating topic, nitong Sabado lang ay nagpaunlak si Dr. Haim ng isang interview sa media at sinabing matagal nang nakikipag-ugnayan ng Israeli government at US government sa pag-aaral ng mga alien. Sa kanyang pahayag ay inutusan daw sila di umano na huwag itong ipaalam sa publiko dahil ayaw nilang magdulot ito ng mass hysteria o takot sa mga tao. Sinabi rin daw sa kanya ng mga alien ang mga katagang ito, "Humanity is not ready yet." Alam ng mga alien na hindi pa tayo handa sa mga ganitong bagay dahil imagine ninyo, kapag nag-announce ang US government na totoo ang mga alien ay magdudulot lamang ito ng takot sa lahat at hindi natin gusto mangyari yon, tama ba? Tinanong din sa kanyang interview kung bakit ngayon lang niya ito sinasabi kung kailan retirado na siya. Sagot naman niya, kung sinabi niya ito noong mga panahon na siya ay nakaluklok bilang pinuno ng kumpanya ay maaari siyang mapahamak. Plinano niya rin daw ito sabihin 5 years ago pero hindi niya itinuloy dahil siya ay naospital at baka isipin lang daw ng mga tao na siya ay nasisiraan ng ulo. Sinabi niya na ito na ang tamang pagkakataon dahil nasa maayos siyang kalusugan at matino pa ang kanyang pag-iisip. Dagdag pa nga niya na handa na siya sa anumang kapalit sa pag-amin nito dahil kontento na siya sa kung anong meron siya ngayon. Nakuha na niya ang lahat ng gusto niya sa buhay gaya ng degrees, awards, at nire-respeto siya ng maraming tao pagdating sa larangan ng space and astronomy. Sinubukan kong magsagawa ng konting research kung may mga taong susulpot at kukontra sa kanya pero wala ni isang individual ang sumasalungat sa kanya. Sinabi pa nga ng ilan na mga nakasama niya na bagamat wala silang sapat na patunay ay posible nga ito dahil nararamdaman nila noon pa man ay may mga kakaiba pang pinagkakabalahan ng kanilang leader bukod sa pang-araw-araw nilang trabaho. Nabanggit niya rin sa kanyang interview na alam ni Donald Trump ang mga sinasabi niya. Sa katunayan nga ay gustong-gusto na raw itong isiwalat ni Trump pero pinipigilan lang daw siya ng mga aliens na gawin ito. Dahil nila, hindi pa sapat ang pag-unawa ng tao para sa ganitong bagay at dapat silang maghintay pa ng kaunting panahon. Kaya minabuti ni Trump na huwag na lang itong ituloy. Sa kasalukuyan naman ay wala pang pahayag si Trump sa revelasyon ni Dr. Haim. Sinabi ni Dr. Haim na ito na raw ang tamang panahon para isiwalat ang lahat na nakikipag-ugnayan ang mga alien sa mga tao para sa pansariling research. Sinabi niya na ang mga alien daw ay parang katulad din ng mga tao na nagsasagawa ng research sa kalawakan at kaya nila ito ginagawa ay para maunawaan nila ng husto ang universe. Kapalit nito ay nagbibigay sila ng mga ideya patungkol sa advanced technology na meron sila dahil sinabing 100 times na mas advanced ang kanilang teknolohiya kumpara sa atin. Binanggit din ni Dr. Haim na namamalagi ang mga ito sa planetang Mars. Nagtayo raw sila ng underground basement at doon nagsasagawa ng exchange research o palitan ng mga impormasyon sa kani-kanilang planeta. Dagdag pa niya, halos isang dekada na itong nangyayari pero hindi ipinapaalam sa publiko dahil una sa lahat, ayaw ng mga alien na ipubliko ang kanilang existence. Kaya pala gumagastos ng malaki ang mga space agency para sa Mars. May kapalit naman pala.
Pero wag muna tayong maniniwala dahil sa mga oras na ito ay wala pa siyang matibay na ebidensya para patunayan ang kanyang revelasyon. Hindi naman tayo naniniwala sa mga sabi-sabi lang gaya ng interview na ito. Question nga ng mga nag-i-interview kung nasaan ang mga ebidensya niya at taas noon niyang sinabi may mga ebidensya raw siya at kaya niyang ipakita ito sa mga susunod na interview. Siyempre, asahan niyong updated ang channel natin sa bawat detalye ng mga ganitong kaalaman, manatiling nakatutok sa mga upload natin. Pero kung titignan natin ang mga available na ebidensya ay hindi nga ito malabo, gaya ng lihim ng Area 51 na pilit itinatago ng gobyerno. Pero nagawa nating magsiwalat ng konting impormasyon mula sa dating piloto rin ng Pentagon. May mga actual footage pa nga ng UFO na galing mismo sa US military. Ilalagay ko ang link sa ibaba kung gusto nyo itong balikan. At sa hiwalay na video din ay meron tayong real UFO footage na galing mismo sa ISS. Meron ding mga monolith na bigla na lang lumilitaw. Ginagawa na lang nila itong OA at sinasadya na itong itayo kung saan-saan para mapagtakpan ang katotohanan sa likod ng pinakaunang monolith na matatagpuan sa Utah. Ang mga link ng mga kaalaman videos na ito ay ilalagay ko sa ibaba at pwede nyong balikan. At doon na po natatapos ang ating video. Yun lamang po para sa video ito. Dumako naman tayo sa ating shoutout. Watch out. Shout out pala, shout out. Sa ating channel. At kung bago ka pa lamang dito ay mag-subscribe na. I-click ang bell, i-click mo na rin ang all para lagi kang updated sa mga bagong kaalaman gaya nito. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.